Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3040-48. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo. Tumango si Alvin. Sa Southern Heaven Ancient Realm, bukod sa mga sandatang nakuha niya mula sa mga napatay niya, nakahanap siya ng 2 purong depensibong king-grade celestial weapons na inalagaan ng mga celestial lords. Sige. Tumango si Lucas. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso at iwinasiwas ang kanyang espada. Agad na lumitaw ang mga nagniningning na sinag ng espada na parang mga gininto ang bulaklak na yelo. Lumakas ang gininto ang liwanag at kumalat sa paligid. Malinaw na kakagawa lang niya ng isang teknik. Bukod sa metal elemental profundity, ginagamit ko rin ang batas ng open-sibong lalim ng metal. Ipinaliwanag ni Lucas kay Alvin na ang open-sibong lalim na ito mula sa batas ng metal ay isang uri ng teknik ng paglaslas. Ito rin ang pinakamalakas na open-sibong lalim mula sa batas ng metal. Kilala ito bilang Pearson profundity. Pagkatapos magsalita ni Lucas, ang mga sinag ng espada na tila mga bulaklak na yelo ay nagsanib puwersa at sumugod patungo kay Alvin na parang isang galit na dragon sa napakabilis na bilis. Swoosh! Habang lumilipad ito, nagsimula itong lumiit hanggang sa maging singnipis na parang karayom. Sa kabila ng laki nito, tila kaya nitong punatin ang kawalan. Isang ugong ang umalangaw-ngaw sa hangin habang patuloy itong sumusulong. Napakabangis. Kaya ito ang Pearson profundity, ang pinakamalakas na open-sibong lalim ng batas ng metal. Nalaman ni Alvin ang tungkol sa batas ng metal mula sa Profound Divine Metal kaya alam niyang ang Pearson profundity ang pinakamalakas na open-sibong lalim mula sa batas ng mundo kahit hindi ito ipaliwanag sa kanya ni Lucas. Matapos sumugod si Lucas, nagsimulang gumalaw si Alvin upang maiwasan ang tamaan. Gayunpaman, natuklasan niyang nakakulong na ang atake sa kanya. Bukod dito, ang kanyang bilis ay hindi mas mabilis kaysa sa atake ni Lucas. Imposibleng maiwasan ito. Dahil hindi niya ito maiwasan, nagpasya siyang tumigil sa paggalaw. Isang itim na baluti ang agad na lumitaw sa balat ni Alvin. Pagkatapos, mabilis niyang ipinadala ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng fundamental profundity ng mundo, ang Earth Elemental Profundity, sa baluti. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sinimulang gamitin ang kanyang Duke Grade Celestial Method, ang Immobilization King Method, at ang kanyang Duke Grade Divine Ability, ang Eastern Purple Chi. Hindi siya tumigil at ipinagpatuloy din ang paggamit ng kanyang Heaven Grade Assistive Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Hindi siya nagpigil at pinakawalan ang lahat ng kanyang defensive skills. Kasabay nito, ang enerhiya ng Chaos Divine Earth ay lumabas mula sa katawan ni Alvin at tumama sa itim na baluti. Sa isang kisap mata lamang, lumitaw ang kumikinang na mga kristal sa itim na baluti. Ito ba? Ito ba ang Crystal Barrier Profundity? Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ni Lucas. Bilang pinuno ng sect ng Simplicity Celestial Sect, maalam siya sa lahat ng uri ng batas at lalim. Ang Crystal Barrier Profundity ay isa sa 2 lalim mula sa batas ng mundo. Ang kanyang Assistive Divine Ability ay hindi isang Duke Grade Divine Ability. Ang lakas ng mga teknik na ginamit niya ay halos kapareho ng aking atake. Iniisip ko kung kaya niyang labanan ang aking atake. Inaabangan ni Lucas ang magiging resulta. Kasabay nito, itinutok niya ang mahabang gininto ang karayom kay Alvin na nababalutan ng itim na baluti. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Nako, gamitin mo ang gravitational space profundity mo kung sakaling makita niya ang peking crystal barrier profundity na ginawa ko. Sige. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at ginamit ang batas ng gravitational space profundity ng mundo. Pagkatapos noon, ang mahabang gininto ang karayom ay nagsimulang humarap sa bahagyang pagtutol. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy ito sa paglakad patungo kay Alvin. Ang kalaliman ng grabidad sa kalawakan. Muling nagliwanag ang mga mata ni Lucas. Bagamat hindi pa niya ito lubos na natutugunan, nauunawaan na niya ang mga pangunahing kaalaman. Sandali na lang bago niya ito matagumpay na matutunan. Nakakagulat.
Isang peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang ang nakaunawa sa batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo, ng Crystal Barrier Profundity, at ng Gravitational Space Profundity. Sa nakalipas na daan-daang libong taon sa mga rehiyong nasa ilalim ng kontrol ng Profound Nether Mansion, hindi pa tayo nakakita ng isang napakalaking henyo na tulad niya. Tunay na nakahanap ng kayamanan ang Simplicity Celestial Sect sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, lubos na kumbinsido si Lucas sa lakas ni Alvin. Sa isang pag-iisip lamang, nawala na siya ng mahabang gininto ang karayom. Ha! Nagulat si Alvin nang makita niyang bigla na lang binawi ni Lucas ang kanyang atake. Sapat na ang nakita kong lakas mo. Nakangiting sabi ni Lucas nang makita niya ang naguguluhang ekspresyon sa mukha ni Alvin. Pagkatapos, lumingon siya kay Giovanni na napailang lang din. Pinahahalagahan ko ang iyong pagsisikap sa pag-akay sa mga bagong disipulo pabalik sa sekta, Senior Brother Zhang. Ako na ang bahala sa iba pa mula rito. Sige. Naunawaan ni Giovanni ang intensyon ni Lucas. Matapos masaksihan ang talento at lakas ni Alvin, nilayon ni Lucas na personal na papusokan si Alvin sa sekta upang maramdaman ni Alvin ang pagiging kabilang sa Simplicity Celestial Sect. Ano pa ba ang mas magiging malugod na pagtanggap kaysa sa pinuno ng sekta na personal na nag-aalaga sa iyo? Pagkatapos umalis ni Giovanni, nakangiting sinabi ni Lucas, Alvin, hayaan mong dalhin kita sa imbakan ng kayamanan ng Simplicity Celestial Sect. Noong una, plano kong hayaan kang pumili ng 2 bagay mula sa imbakan ng kayamanan. Gayunpaman, pagkatapos kitang makilala, pakiramdam ko ay magkakasundo tayo. Kaya naman, napagpasyahan kong hayaan kang pumili ng 3 bagay mula sa imbakan ng kayamanan. Si Lucas ay talagang mahusay sa paghahain ng pabor. Natural lang na masasabi ni Alvin na gusto ni Lucas na maging kampante. Sa huli, ang tanging isinagot niya ay, pinuno ng sekta, tiyak na tatanggapin ko ang iyong bukas palad na alok kung may makita akong magugustuhan ko. Malinaw ang ibig sabihin ni Alvin. Pipiliin lamang niya ang pangatlong item kung mayroon siyang makitang magugustuhan niya. Kung hindi, hindi siya pipili ng pangatlong item para maiwasan ang paghingi ng pabor kay Lucas. Sige. Sa kabila ng hindi nagbabagong ngiti sa mukha ni Lucas, gulat na gulat siya sa loob-loob niya. Maaaring bata pa si Alvin, pero hindi siya isang simpleng tao. Hindi makakapagpanatiling kalmado ang mga ordinaryong tao sa ganitong mga sitwasyon. Maliban na lang kung mamatay siya nang wala sa oras, tiyak na magiging isang nakakatakot siyang tao sa hinaharap. Hindi lamang ito limitado sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion kundi kasama na rin ang buong Southern Heaven Territory. Hindi niya minamaliit si Alvin kahit bata pa at medyo mahina na si Alvin ngayon. Maraming patong ng mga Formosayon ang nagpoprotekta sa imbakan ng kayamanan ng Simplicity Celestial Sect. Kahit ang mga normal na Celestial Lord ay hindi makakalusot. Dahil dito, walang gwardya na nagbabantay sa imbakan ng kayamanan. Mukhang madali lang pumasok sa Treasure Vault ngayon. Pero, kung wala ako, kahit ang mga ordinaryong Celestial Lord ay hindi makakapasok, sabi ni Lucas habang tinatahak nila ang masalimuot na landas sa ilalim ng lupa. Tumango si Alvin. Nakita niya kung gaano kadetalyado ang mga Formosayon nang lampasan sila ni Lucas. Maya-maya pa, nakarating sila sa harap ng isang altar. Hindi ito kalakihan, ngunit may isang malaking estatwa ng tao sa ibabaw nito. Ang estatwa ay tila hinubog mula sa isang paring taosta na nakatutok sa langit ang isang espadang 3 talampakan ang haba. Bagamat isa lamang itong estatwa, naglalabas ito ng isang matalas na aura. Yumuko si Lucas sa estatwa ng 3 beses bago niya ipinaliwanag kay Alvin, ito ang estatwa ng tagapagtatag ng ating Simplicity Celestial Sect, si Far Amos. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Alvin, itinaas ni Lucas ang kanyang kamay at nagsimulang gumuhit ng isang masalimuot na disenyo sa hangin. Ang buong proseso ay tumagal ng 15 minuto. Pagkatapos ni Lucas, ang disenyong iginuhit niya gamit ang kanyang Celestial Origin Energy na pinalakas ng kanyang batas ng metal na Fundamental Profundity, ang Metal Elemental Profundity, ay nagliwanag ng may gininto ang liwanag at tila nabuhay. Maya-maya, lumipad ito patungo sa estatwa sa altar. Nang tumama ito sa katayuan, 2 sinag ng gininto ang liwanag ang biglang lumabas mula sa mga mata ng estatwa.
Agad na umalangaw-ngaw ang matinding sigaw ng isang espadang sumisipol sa hangin nang ang tatlong talampakang haba ng espada sa kamay ng estatwa ay nagsimulang magpakawala ng mga gininto ang sinag. Ang mga gininto ang sinag ay sumanib sa dalawang sinag ng liwanag mula sa mga mata ng estatwa. Pagkatapos, ang gininto ang liwanag ay sumikat patungo kina Alvin at Lucas. Relax ka lang, huwag mong pigilan. Paalala ni Lucas kay Alvin. Pagkatapos magsalita ni Lucas, sumilay ang sinag ng gininto ang liwanag kay Alvin. Pakiramdam niya ay hinihila siya sa isang partikular na direksyon. Likas sa kanya ang pagnanais na pumiglas ngunit pinigilan niya ang sarili nang maalala ang mga salita ni Lucas. Ito ba ay isang transportation formation? Lumakas ang puwersa ng paghila. Pagkatapos, nagdilim ang paningin ni Alvin bago siya umangat. Nang bumalik ang kanyang paningin, natuklasan niyang nakatayo siya sa isang maluwang na mansyon. 3041. Napakaluwag ng mansyon. Sa isang sulyap lang, wala nang makikitang labasan o pasukan. Ito ang imbakan ng kayamanan ng Simplicity Celestial Sect, sabi ni Lucas, ang pinuno ng sect ng Simplicity Celestial Sect. Maaaring walang gaanong bagay dito, ngunit ang bawat isa sa kanila ay isang obra maestra. Bahagyang may bahid ng pagmamalaki ang maririnig sa boses ni Lucas habang patuloy niyang sinasabi, kahit ang pinakamalalang King-grade celestial weapons dito ay purong depensibong King-grade celestial weapons na inaalagaan ng mga celestial lords. Ang mga ordinaryong King-grade celestial weapons na inaalagaan ng mga celestial lords ay hindi karapat-dapat na itago sa imbakan ng kayamanan ng ating sekta. Mayroon bang mga royal grade celestial weapons dito? Tila bahagyang nanlumo si Lucas nang marinig ang tanong ni Alvin. Bahagyang gumalaw ang sulok ng kanyang bibig. Tunay ngang ang Simplicity Celestial Sect ay nagtataglay ng isang royal grade celestial weapon, ngunit ito lamang ang tanging taglay ng sekta. Walang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon nito maliban sa kanya, at nasa kanyang pag-aari ito. Simula nang itatag ang Simplicity Celestial Sect, tanging ang mga pinuno ng sect ng Simplicity Celestial Sect lamang ang nakakaalam ng pagkakaroon ng Royal Grade Celestial Weapon sa sect. Ito ay ipinapasa mula sa isang pinuno ng sect patungo sa isa pa. Bukod dito, ang mga pinuno ng sect ay hindi pinapayagang gamitin ito maliban kung ang sect ay nasa matinding kagipitan. Ito ay dahil hindi kayang hawakan ng Simplicity Celestial Sect ang armas kung sakaling kumalat ang balita tungkol dito. Huminga ng malalim si Lucas bago niya sinabi, hindi. Napakabihira at napakahalaga ng mga royal grade celestial weapons. Paano magkakaroon nito ang Simplicity Celestial Sect? Kahit na mayroon tayo, ibibigay na natin ito sa Profound Nether Mansion. Ang Simplicity Celestial Sect ay sadyang hindi sapat ang lakas para magtago ng isang royal grade celestial weapon. Pagkatapos niyang sabihin ito, mabilis niyang binago ang usapan. Bagamat walang royal grade celestial weapon ang treasure vault ng ating sect, marami itong mahahalagang bagay. Ang iba pang mga bagay ay hindi rin gaanong mahalaga kumpara sa mga purong depensibong king grade celestial weapons na inaalagaan ng mga celestial lords. Sa katunayan, agad na sinuri ni Alvin ang lahat ng mga bagay dito pagdating niya. Bukod sa mga purong depensibong king grade celestial weapons na pinangalagaan ng mga celestial lords, mayroong humigit kumulang 100 bagay dito. Ang mga aura ng tatlong purong depensibong king-grade celestial weapons dito ay katulad ng kanyang purong depensibong king-grade celestial weapons. May mga kahon na brocade, celestial talismans, formation compass, at mga refine ng material sa treasure vault. Nakilala ni Alvin ang ilan sa mga refine ng material. Bagamat bihira ang mga ito, wala siyang gamit sa mga sandaling iyon. Mayroong halos 100 mga bagay na hindi nakilala ni Alvin. Sa lahat ng makintab na kayamanan, mayroong isang tila ordinaryong tuyong sanga na nakakuha ng atensyon ni Alvin. Isa ba itong bihirang sangkap na panggamot na hindi ko pa nakikita noon? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Bigla na lang umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Naku, napakaswerte mo talaga. Hindi ko inakalang mahahanap natin ang unang anyo ng Clear Heavens Divine Wood sa ganitong lugar. Clear Heavens Divine Wood. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Ito ba ang Clear Heavens Divine Wood ng 5 Divine Element?
Ang Clear Heavens Divine Wood ay isa sa 5 banal na elemento, katulad ng Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, Chaos Divine Earth, at World Cleansing Divine Water. Napunta ang tingin ni Alvin sa isang tila ordinaryong tuyong sanga. Kaya, ay ito ang banal na kahoy ng malinaw na langit. Nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong tuyong sanga na ito ay isa sa 5 banal na elemento, ang banal na kahoy ng malinaw na langit. Bueno, pagkatapos kong pag-isipan, hindi naman nakakagulat. Tutal, ang 3 first form profound divine metals na nakita ko ay mukhang ordinaryo rin naman. Pagkatapos, humarap si Alvin kay Lucas. Itinuro niya ang unang anyo ng Clear Heavens Divine Wood at nagkunwaring walang alam habang nagtatanong, pinuno ng sekta, ano ito? Isa ba itong sangkap na panggamot na ginagamit sa pagpino ng mga tableta? Hindi. Humakbang si Lucas at pinulot ang ordinaryong tuyong sanga sa kanyang kamay. Noon, aksidenteng natagpuan ng 3 pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect ang sanga na ito. Isa itong kakaibang relikya. Pinaghihinalaan namin na naglalaman ito ng twine ng profundity ng batas ng kahoy. Pagkatapos niyang magsalita, ipinadala niya ang kanyang celestial origin energy sa Clear Heavens Divine Wood. Di nagtagal, sumibaw lang ilang baging sa tuyong sanga. Sa isang kisap mata, humaba ang mga baging at pumulupot sa braso ni Lucas na nakahawak dito. Sa huli, tila naging kaisa ng sanga ang kanyang braso. Kapag nabawi mo na ang iyong celestial origin energy mula rito, babalik ito sa orihinal nitong anyo, sabi ni Lucas habang binawi ang kanyang celestial origin energy. Pagkatapos, agad na nawala ang mga baging sa loob ng sanga, at bumalik sa anyo ng isang ordinaryong tuyong sanga na makikita sa ilalim ng mga puno. Sa kasamaang palad, maraming disipulo ang nag-aral nito sa loob ng 10,000 taon, ngunit walang sino man ang nakaunawa sa batas ng twine ng profundity ng kahoy mula rito. Sa katunayan, kahit ang mga nakaunawa sa twine ng profundity ay hindi ito magagamit upang mapabuti ang kanilang pag-unawa. Ang ibig kong sabihin, hindi nila mapapabuti ang twine ng profundity mula sa rudimentary stage hanggang sa unang yugto gamit ito, patuloy na sabi ni Lucas. Natatakot siya na hindi alam ni Alvin na ang Duke-grade celestial methods at divine abilities ay nagpapahintulot lamang sa isang tao na maunawaan ang mga lalim hanggang sa rudimentary stage, kaya matyaga niyang ipinaliwanag, upang higit pang maunawaan ang mga lalim hanggang sa unang yugto, dapat ay mayroon ang isang tao ng kaukulang royal grade celestial methods o divine abilities. Upang maunawaan ang mga ito hanggang sa mastery stage, kailangan ay mayroon ang isang tao ng kaukulang emperor-grade celestial methods o divine abilities. Tumango si Alvin. Sa anumang kaso, ang alam natin sa ngayon ay hindi natin mauunawaan ang batas ng twine ng profundity ng kahoy mula rito at hindi rin natin ito magagamit upang mapabuti ang ating pag-unawa sa twine ng profundity mula sa panimulang yugto hanggang sa unang yugto. Marahil, makakatulong ito upang mapabuti ang lalim mula sa unang yugto hanggang sa yugto ng kahusayan. Maingat na sinusubukan ni Lucas na kumbansihin si Alvin na piliin ang maliit na sanga. Tiningnan ni Alvin si Lucas nang may kamalayan at nagtanong, pinuno ng sekta, naniniwala ka ba sa mga sinabi mo? Napangiti si Lucas sa hihiya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Alam niyang malabong makatulong ang maliit na sanga sa kanyang kamay upang mapabuti ang twine ng profundity mula sa unang yugto hanggang sa mastery stage. Kung tutuusin, kung kaya nitong gawin iyon, dapat ay matulungan nito ang mga nakaunawa na sa twine ng profundity hanggang sa pinakasimpleng antas upang maunawaan ito hanggang sa unang yugto. Sa huli, nahihiyang sinabi ni Lucas, nagsasalita ako ng pabaya. Malamang nawala itong silbi at nagsisilbing koleksyon lamang. Kung gusto mo ng praktikal na bagay, pumili ka ng iba. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang maliit na sanga. Laking gulat ni Lucas nang abutin ni Alvin ang maliit na sanga na kakababa lang niya. Hindi niya inaasahan na interesado pa rin pala si Alvin dito. Tama ka. Maaaring hindi ito praktikal na bagay, pero isa pa rin itong koleksyon. Perpekto ito. Mahilig akong mangolekta ng mga kakaibang bagay. Kung gayon, ito na ang una kong bagay. Habang nagsasalita si Alvin, inilagay niya ang tuyong sanga sa kanyang spatial ring. Alvin, ikaw. Natauhan lang si Lucas matapos niyang iligpit ang maliit na sanga. Nagtanong siya ng may bahagyang kunot noo, sigurado ka ba?
Pinag-aralan ito ng Simplicity Celestial Sect sa loob ng 10,000 taon at nabigo pa rin silang matuklasan ang gamit nito. Kaya naman, hindi inisip ni Lucas na matutuklasan din ni Alvin ang gamit nito. Upang mag-iwan ng magandang impresyon kay Alvin, malumanay niyang ipinaalala, wala talaga itong praktikal na gamit. Huwag kang mag-alala, pinag-isipan ko na. Kukunin ko na lang dahil wala pa akong ibang nakitang magugustuhan ko, sabi ni Alvin habang tinitingnan ang iba pang mga bagay sa treasure vault. Ang walang pakundangang ugali ni Alvin ay nagpaisip kay Lucas na si Alvin ay medyo pabago-bago. Samantala, tiningnan ni Alvin ang dalawang bote ng hindi kilalang likido at nagtanong ng may pag-asa, Chaos Divine Earth, mayroon pa bang ibang 5 banal na elemento sa kanilang mga unang anyo dito? Paano naman ang isang first form world cleansing divine water? May 2 bote ng hindi kilalang likido dito. Maaari kayang ang mga ito ang world cleansing divine water? Naku, madali mo bang mahanap ang 5 banal na elemento na parang labanos sa palengke? Tugon ng Chaos Divine Earth sa parang batang boses nito. Batay sa mga salita nito, malinaw na ang 2 bote ay walang laman na world cleansing divine water. Pinuno ng sekta, ano ang nasa loob ng mga bote na ito? Tanong ni Alvin habang itinuturo ang 2 bote. Kahit alam niyang wala sa mga ito ang world cleansing divine water, napukaw pa rin ang kanyang interes. Kung tutuusin, tiyak na mahalaga ang mga ito dahil nakaimbak ang mga ito sa imbakan ng kayamanan ng Simplicity Celestial Sect. 3,042. Ang 2 bote ng likidong ito ay bihira at mahahalagang sangkap. Ang bote na ito ay naglalaman ng bihirang sangkap na kailangan upang makagawa ng isang royal grade celestial weapon na panlaban sa kaluluwa habang ang bote na ito ay naglalaman ng sangkap na kailangan para sa isang celestial lord upang makaukit ng makapangyarihang celestial talismans, sagot ni Lucas, ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung bakit itinatago ang 2 bote na ito sa imbakan ng kayamanan ng Simplicity Celestial Sect. Ang mga sangkap na ito ay napakabihirang at mahalaga kahit sa buong Southern Heaven Territory. Habang ginagabayan ni Lucas si Alvin sa paligid ng imbakan ng kayamanan at ipinaliwanag sa kanya ang iba't ibang mga bagay sa loob ng imbakan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, bukod sa Clear Heaven's Divine Wood, wala nang iba pang nakakuha ng aking pansin. Wala bang anumang bagay dito na nakakakuha ng kanyang mga mata? Natigilan si Lucas nang makita niya si Alvin na tumitingin sa 100 bagay sa imbakan ng kayamanan ng may bahagyang pagkunot ng noo. Napansin niyang hindi nahihirapan si Alvin sa pagpili ng isang bagay. Sa halip, malinaw sa kanya na walang anumang bagay na nakakuha ng atensyon ni Alvin. Hindi niya maiwasang mag-isip muli kung si Alvin ba ay tunay na isang tagapagtanggol na walang sekta. Kung tutuusin, maaari bang manatiling walang pakialam ang mga tagapagtanggol na walang sekta sa harap ng mga kayamanang ito? Sa huli, nagpasya si Alvin na humingi ng payo sa Chaos Divine Earth. Chaos Divine Earth, ano sa tingin mo ang dapat kong piliin? Wala rin akong ideya. Walang duda na lahat ng ito ay kayamanan, ngunit para sa akin, wala silang halaga, sagot ng Chaos Divine Earth. Matapos makinig sa mga salita ng Chaos Divine Earth, pipili sana si Alvin ng isa sa mga bagay nang biglang may narinig siyang pamilyar na boses sa isip niya. May pulang kahon na may mga gininto ang palamuti sa kanan mo. Kunin mo na. Ang boses ay pagmamayari ng Chaos Divine Flame. Senior, gising ka na. Nagulat si Alvin. Dati, ang Chaos Divine Flame at ang Profound Divine Metal ay napagod at nakatulog ng mahimbing matapos siyang tulungan sa pagkuha ng sanga mula sa Divine Tree of Life upang kilalanin siya bilang Panginoon nito. Oo, sagot ng Chaos Divine Flame. Mahina ang boses nito, hindi tulad ng dati na puno ito ng sigla. Senior, ang pulang kahon ay naglalaman ng sangkap para sa paggawa ng isang Royal Grade Celestial Weapon. Ito ay tinatawag na Stellar Sand, sabi ni Alvin matapos niyang maalala ang sinabi ni Lucas tungkol sa laman ng pulang kahon. Makakatulong sa iyo ang Stellar Sand. Mapapabilis nito ang pagsasama ng Soul Sword sa iyong dagat ng kamalayan kasama ang Divine Sword sa iyong katawan, sagot ng Chaos Divine Flame. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Chaos Divine Flame. Dati, si Hana ay ang soul artifact ng isang kilalang Devata artifact. Matagal bago niya tuluyang maisama ang kanyang sarili sa 7 Orifices Exquisite Sword sa katawan ni Alvin.
Natural lang na hindi na siya makapaghintay na tuluyan itong maging soul artifact ng Seven Orifices Exquisite Sword dahil nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng karagdagang katulong sa kanyang tabi. Ang kaluluwa ng isang Devata artifact ay kayang magpakita sa anyong tao. Paano ko gagamitin ang Stellar Sand? Tanong ni Alvin. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang Stellar Sand. Maiiwan mo na sa akin ang iba, sagot ng Chaos Divine Flame. Dahil dito, inabot ni Alvin ang pulang kahon na may mga gininto ang palamuti. Para sa kanyang pangalawang item, pinili niya ang kahon ng Stellar Sand. Nang makita si Alvin na pinupulot ang kahon, mabait na ipinaalala ni Lucas kay Alvin, tulad ng sinabi ko kanina, ang kaong ito ay naglalaman ng sangkap na kailangan para makagawa ng Royal Grade Weapon. Gayunpaman, isa lamang ito sa ilang bihirang materyales na kailangan para makagawa ng Royal Grade Weapon. Sa makatuwid, hindi ka makakagawa ng Royal Grade Celestial Weapon gamit lamang ang sangkap na ito. Alam ko. Tumango si Alvin at sinulyapan ang kahon na hawak niya. Pagkatapos niyang itabi ang kahon ng Stellar Sand, sinabi niya, Sect Leader, pipiliin ko ang kahon na ito bilang pangalawang gamit ko. Maaari na tayong umalis sa Treasure Vault. Gaya ng ipinangako ni Giovanni, ang pangalawang pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial, pumili si Alvin ng dalawang bagay mula sa imbakan ng kayamanan. Inaasahan ni Lucas na tatanggapin ni Alvin ang alok niya at pipiliin din ang ikatlong bagay. Hindi niya inaasahan na handa nang umalis si Alvin matapos pumili ng dalawang bagay sa imbakan ng kayamanan. Kaya naman, buong kabaitan niyang ipinaalala, Alvin, maaari kang pumili ng isa pang bagay mula sa imbakan ng kayamanan. Pinuno ng sekta, salamat sa iyong pagkabukas palad. Gayunpaman, wala na akong ibang gusto sa imbakan ng kayamanan. Kung mayroon akong magugustuhan, hindi ako magdadalawang isip na magkautang sa iyo para lamang makuha ito, sabi ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Tunay nga. Kung mayroong isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Alvin sa imbakan ng kayamanan, hindi siya magdadalawang isip na kunin ito kahit na mangangailangan ito ng utang na loob kay Lucas. Gayunpaman, wala talagang anumang bagay na nakakuha ng atensyon niya sa imbakan. Natigilan si Lucas sa mga sinabi ni Alvin. Bakit hindi ka akit-akit sa binata na ito na wala pang 100 taong gulang ang mga bagay na naipasa sa kanya? Naguguluhan, tanging si Alvin lang ang kaya niyang akayin papunta sa transportation formation sa Treasure Vault. Sa isang kisap mata lamang, muling lumitaw si Alvin sa harap ng altar. Tahimik na nakatayo sa altar ang parang tunay na estatwa. Bumalik na sa dating anyo nito ang dating anyo. Tere na, sabi ni Lucas at ibinalik si Alvin sa kanilang pinanggalingan. Habang pabalik sila, napaisip si Alvin, siguro ay mayroong higit sa isang transportation formation na patungo sa imbakan ng kayamanan ng Simplicity Celestial Sect. Maaari silang matagpuan kahit saan sa layong 10,000 milya o 1,000,000 milya. Dahil nakapasok si Alvin sa Treasure Vault sa pamamagitan ng isang transportation formation, hindi niya alam ang lokasyon ng Treasure Vault. Hindi siya magugulat kung hindi rin alam ni Lucas ang eksaktong lokasyon ng Treasure Vault. Bukod dito, pinaghihinalaan niya na ang Treasure Vault ay wala sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Alvin, pinuno ng sekta, alam mo ba ang eksaktong lokasyon ng imbakan ng kayamanan? Sandali na huminto si Lucas sa kanyang mga hakbang bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Bakit mo natanong? Ang imbakan ng kayamanan ay dapat na nasa ibang lugar dahil nangangailangan ito ng isang transportation formation para makarating tayo doon. Ang altar at ang mga formation sa tabi ng daan ang nagpoprotekta sa imbakan ng kayamanan, tama ba? Tumingin si Alvin kay Lucas at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamahalagang pananggalang ay ang transportation formation. Para maging tumpak, ang susi sa pag-activate ng transporting formation sa imbakan ng kayamanan ay ang pinakamahalagang pananggalang. Alvin, hindi lang ikaw ay may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, kundi mas maalam ka pa kaysa sa mga ordinaryong tao, sabi ni Lucas, bahagyang nagulat sa haka-haka ni Alvin. Batay sa kanyang reaksyon, malinaw na tama ang sinabi ni Alvin. Tumingin si Lucas kay Alvin, nalilitong nagtatanong, isa ka ba talagang cultivator na walang sekta? Ang likas na talento, kasanayan sa pag-unawa, at kaalaman ni Alvin ay hindi karaniwan sa mga cultivator na walang sekta.
Karamihan sa mga cultivator na walang sekta ay may kaunting kaalaman tungkol sa mga kayamanan at mga gawain sa mundo. Ang pagsusuri ni Alvin sa Transportation Formation at sa Treasure Vault ay malinaw na nagpakita ng kanyang katalinuhan. Bukod doon, malinaw na hindi humanga si Alvin sa mga bagay sa Treasure Vault. Kaya, hindi niya maiwasang maghinala sa pinagmulan ni Alvin. Tutal, dahil dito, kahit ang cultivator na walang sekta sa tabi ng Southern Heaven Celestial Lord ay hindi nakahihigit kay Alvin. Pinuno ng sekta, isa lamang talaga akong cultivator na walang sekta. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ako sumali sa Simplicity Celestial Sect ay para makapasok sa Profound Nether Mansion. Ano man ang mangyari, hindi dapat mahalaga sa Simplicity Celestial Sect kung isa man akong cultivator na walang sekta o hindi, tama ba? Tanong ni Alvin. Tama ka. Tumanggaw si Lucas, sumasang-ayon sa sinabi ni Alvin. Talaga bang isang cultivator na walang sekta si Alvin? Matapos itong pag-isipan sandali, sumang-ayon siyang hindi mahalaga kung si Alvin ay isang cultivator na walang sekta o hindi. Kung tutuusin, hindi nito maaapektuhan ang Simplicity Celestial Sect. Pagkalabas ng masalimuot na daanan sa ilalim ng lupa, tumama sa mga mata ng dalawa ang nakasisilaw na liwanag. Sa sandaling ito, sinabi ni Lucas, Alvin, ito ang tanda ng isang tunay na disipulo. 10 lamang sa mga tandang ito ang nasa Simplicity Celestial Sect. Lumingon si Alvin para tingnan ang kahoy na token sa kamay ni Lucas. May mga berdeng linya na nakaukit sa ibabaw ng kahoy na token. Bukod sa iyo, may 10 ibang tunay na disipulo sa Simplicity Celestial Sect. Ang pinakamahinang tunay na disipulo ay isang 5-element Celestial Duke. Ang mga cultivation base ng mga tunay na disipulo ay hindi kasing halaga ng kanilang likas na talento. Kung tutuusin, sa kasaysayan ng Simplicity Celestial Sect, ikaw ang pangalawang taong ginawang tunay na disipulo gamit ang cultivation base ng isang overarching Heaven Supreme Celestial. 3043. Ang unang overarching Heavenly Supreme Celestial na naging tunay na disipulo ng Simplicity Celestial Sect ay katulad mo. Naunawaan niya ang dalawang lalim mula sa isang batas noong siya ay wala pang 100 taong gulang. Gayunpaman, ang kanyang likas na talento ay hindi kasing husay ng sa iyo. Naging isang overarching Heavenly Supreme Celestial lamang siya noong siya ay mahigit 100 taong gulang na. Kahit noong una siyang naging isang overarching Heaven Supreme Celestial, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang mga tugatog na overarching Heavenly Supreme Celestial na hindi pa nakakaintindi ng batas. Napuno ng lungkot ang mga mata ni Lucas habang nagsasalita siya. Bagamat ang tunay na disipulong iyon ay hindi maituturing na isang walang pantay o napakalaking henyo, isa pa rin siyang henyo na may magandang kinabukasan dahil nagawa niyang maunawaan ang dalawang lalim mula sa isang batas bago pa man umabot sa edad na 100. Bihira ang ganitong tao kahit sa Southern Heaven Territory, lalo na sa Profound Nether Mansion. Anong nangyari sa disipulong iyon? Tanong ni Alvin. Base sa ekspresyon ni Lucas, hindi mahirap sabihin na ang tunay na disipulo ay nakaranas ng isang aksidente at namatay ng hindi napapanahon bago pa man niya lubos na mabuo ang kanyang potensyal. Bukod pa riyan, ang Simplicity Celestial Sect ay isa pa ring sekta sa ika-7 baitang sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Kung nabubuhay pa ang tunay na disipulong iyon, dapat sana ay umangat ang sekta at naging isang sekta sa ika-6 na baitang. Kahit na hindi maging isang nangungunang sekta ang sekta sa Southern Heaven Territory, ang sekta ay magiging kapareho ng baitang ng Profound Nether Mansion. Siya ay pinaslang noong siya ay 500 taong gulang pa lamang at naging isang basic Celestial Duke. Siya ay pinatay ng isang propesyonal na mamamatay tao na isang 5-element Celestial King. Bagamat napatay ang mamamatay tao bago pa man siya makatakas, wala na tayong magagawa para iligtas ang buhay ng tunay na disipulong iyon. Dahil sa kanyang pagkamatay, nawala ng pagkakataon ang Simplicity Celestial Sect na umangat at makamit ang kadakilaan. Napangiti ng mapait si Lucas nang matapos siyang magsalita. Natuklasan ba ng sekta kung sino ang nagpadala ng assassin o kung saan nanggaling ang assassin? Tanong ni Alvin.
Hindi, umiling si Lucas at sinabing, wala tayong konklusibong ebidensya na nagtuturo kung saan siya nanggaling o kung sino ang nagpadala sa kanya. Gayunpaman, batay sa aming nakalap mula sa kanyang mga ari-arian sa kanyang spatial ring, malamang na hindi siya nagmula sa alinman sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Sa katunayan, walang mga assassin guild sa Profound Nether Mansion na may kakayahang gumamit ng 5 Elements Celestial Kings. Sa pangkalahatan, ang mga assassin guild sa Profound Nether Mansion ay hindi umuunlad dahil sa panunupil mula sa Profound Nether Mansion. Ganito rin sa mga rehiyon sa ilalim ng pamamahala ng ibang Grade 6 mansion. Malamig na kumislap ang mga mata ni Lucas habang nagsasalita. Kaya naman, napagpasyahan ng mga elder ng Simplicity Celestial Sect na may kumuha ng isang assassin sa labas ng Profound Nether Mansion para patayin ang henyong tunay na disipulo ng ating sekta. Ang Assassin Guild na maaaring kumuha ng isang 5 Elements Celestial King ay dapat na mula sa isang superior na mansyon. Ang ating sekta ay isang Grade 7 sect lamang. Paano natin maiimbestigahan ang Assassin Guild sa ibang superior na rehiyon? Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Ang taong kumuha ng assassin ay tiyak na mula sa isa sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Patuloy na sinabi ni Lucas, ang tunay na disipulong iyon ay malawakang itinuturing na isang bihirang makitang henyo sa Profound Nether Mansion. Kahit sa Southern Heaven Territory, maituturing pa rin siyang isang henyo na lumilitaw kada 100 taon. Kapag lumago na ang kanyang potensyal, tiyak na maaapektuhan niya ang balanse ng kapangyarihan ng mga namumunong rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Sa huli, umiling si Lucas at bumantong hininga, sa anumang kaso, ito ay isang bagay ng nakaraan. Huwag na natin itong pag-usapan pa. Masasabi ko lang na malas ang sekta. Kung hindi, hindi sana tayo nawala ng isang henyo. Isang mamamatay tao na isang 5 Elements Celestial King. Matapos marinig ang mga salita ni Lucas, agad niyang naitanong, pinuno ng sekta, ngayong isa na akong tunay na disipulo ng Simplicity Celestial Sect, ako na ba ang targetin? Bahagyang nagulat at natuwa si Lucas nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, huwag kang mag-alala, Alvin. Sumali ka sa Simplicity Celestial Sect sa pamamagitan ng iyong pakikilahok sa pagpasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gaano ka man kagaling, hindi ka banta sa mga taong iyon. Ang mga taong iyon ay tatargetin lamang ang mga disipulong pinalaki ng sekta mula pagkabata dahil ang mga disipulong ito ay kabilang sa sekta. Walang anumang pagsisisi, ngunit ang mga disipulong sumasali sa sekta ng kalahati tulad mo ay malamang na hindi buong pusong tutulong sa sekta kahit na nagpapasalamat sila sa pangangalaga ng sekta. Tiwala siyang hindi mararanasan ni Alvin ang parehong kapalaran ng tunay na disipulong iyon. Nakakagaan ng loob. Bahagyang tumango si Alvin at bumantong hininga ng maluwag. Mayroon pa siyang 2 gamit mula sa kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon na magbibigay daan sa kanya na harapin ang isang 5 Elements Celestial King. Gayunpaman, malamang na may isang mamamatay tao na aambush sa kanya. Kung mahuhuli siyang walang kamalay-malay, wala siyang oras para gamitin ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, at dahil dito ay mamamatay siya. Ngayong isa ka ng tunay na disipulo, mayroon ka ng access sa lahat ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities ng sekta. Makikita mo ang mga ito sa pinakamataas na palapag ng library. Ipakita mo lang ang iyong tunay na Disciple Token, at malaya kang kumuha ng anumang kailangan mo mula roon. Sinimulan ni Lucas na ilista ang mga pribilehyo ng isang tunay na disipulo kay Alvin. Matapos makinig kay Lucas, natuklasan ni Alvin na ang isang tunay na disipulo ay may mas maraming benepisyo kumpara sa mga direktang disipulo ng pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect. May mga bagay na malayang ibinibigay sa mga tunay na disipulo na kailangang ipaglaban ng mga direktang disipulo ng pinuno ng sekta. Ang ipinangako lang sa akin ni pangalawang pinuno ng sekta na si Zhang ay tatanggap ako ng katulad na pagtrato bilang isang direktang disipulo ng pinuno ng sekta. Utang ko ang lahat kay pinuno ng sekta na si Sun sa pagiging isang tunay na disipulo sa sekta, naisip ni Alvin sa sarili habang sumusulyap kay Lucas.
Alvin, ipinaalam ko na sa mga tauhan ko na asikasuhin ang pagpaparehistro mo. Ngayon, dadalhin kita sa iyong tirahan habang nasa aming sekta ka, sabi ni Lucas habang sinenyasan si Alvin na sumunod sa kanya. Pagkatapos, inakay niya si Alvin pahilaga. Pinuno ng sekta, mayroon akong kaibigan na kasalukuyang naninirahan sa palasyo ng Supporting Fall Nation. Maaari po ba kayong mag-ayos para may magdala sa kanya rito? Tanong ni Alvin nang hindi nagpapaligoy-ligoy. Siyempre naman, walang pag-aalinlangang sagot ni Lucas. Ngumiti siya habang sinasabing, pagkatapos mong makapagpahinga, pakikiusapan ko ang aking pangalawang kapatid na pumunta sa teritoryo ng libong bansa at dalhin ang iyong kaibigan dito. Nauunawaan ng aking pangalawang kapatid ang batas ng hangin kaya babalik siya sa loob ng 3 araw kahit na kailangan niyang maglakbay patungo sa mga dulo ng teritoryo ng libong bansa. 3 araw na lang ang kailangan niya para makabalik sa sekta pagkatapos niyang maglakbay papunta sa dulo ng teritoryo ng libong bansa. Tunay na nagulat si Alvin. Kahit ang isang 5-element Celestial King o isang 6-combination Celestial King ay hindi magkakaroon ng ganoong kabilis. Batay sa kaalaman ni Alvin, ang 6-combination Celestial Kings at 7-star Celestial Kings ang pinakamalakas sa isang grade 7 sect tulad ng Simplicity Celestial Sect. Bihira para sa isang sect na ito na magkaroon ng 8-trigram Celestial King. Pinuno ng sekta, pwede mo namang ayusin kung sino man ang susunduan niya. Hindi mo na kailangang sabihin ng ganito kahaba. Sabi ni Alvin. Ang taong gustong dalhin ni Alvin sa Simplicity Celestial Sect mula sa Supporting Fall Nation ay walang iba kundi si Lambert dahil hindi siya sinundan ni Lambert sa Scalan Cloud Lake. Nagpadala siya ng mensahe kay Lambert sa pamamagitan ng isang communication celestial talisman. Tinatanong si Lambert kung mas gusto niyang manatili sa Supporting Fall Nation o sa Simplicity Celestial Sect. Hindi nagatubiling sumagot si Lambert na susundan niya si Alvin saan man magpunta si Alvin. Wala nang ibang gagawin ang pangalawang kapatid ko ngayon. Magandang pagkakataon iyon para lumabas siya, nakangiting sabi ni Lucas. Pinuno ng sekta, maaari ko bang itanong kung sino ang elder ng iyong pangalawang kapatid? Narinig ni Alvin ang tungkol sa mga elder ng Simplicity Celestial Sect mula kay Giovanni habang sila ay naglalakbay pabalik sa sekta. Gayunpaman, walang binanggit si Giovanni tungkol sa pangalawang kapatid ni Lucas. Napaisip siya sa loob-loob niya, sino kaya iyon? Ang pangalawa kong kapatid ay hindi isang elder ng sekta natin. Umiling si Lucas nang may ngiti sa mukha nang marinig ang tanong ni Alvin. Sa katunayan, hindi siya tao. Isa siyang celestial beast. Karaniwan, nagkukultibar siya sa Solitary Night Summit at bihirang umalis sa lugar na iyon. Habang nagsasalita siya, lumipat ang kanyang mga mata sa tuktok ng isang bundok sa di kalayuan. Ang bundok ang pinakamataas na bundok sa lupain ng Simplicity Celestial Sect, at ito ay tumataas hanggang sa mga ulap. Ang tuktok nito na parang dulo ng isang berdeng espada ay nababalutan ng mga ulap. 3,044. Celestial Beast. Nakasalubong ni Alvin ang 2 Celestial Beast sa anyong tao noong siya ay nasa Passage City ng Supporting Fall Nation. Kaya naman, hindi siya nagulat na ang pangalawang kapatid ni Lucas ay isang Celestial Beast. Oo. Tumanggaw si Lucas. Noong mga unang taon ko, nakilala ko ang aking pangalawang kapatid nang umalis ako sa sekta para magsanay sa labas. Nailigtas na namin ang buhay ng isa't isa noon. Nang maging pinuno ako ng sekta ng Simplicity Celestial Sect, nagpasya siyang umalis sa kanyang angkan at manatili sa Simplicity Celestial Sect kasama ko. Pagkatapos noon, tumingin siya sa malawak na lambak sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, iyan ang tirahan at lugar ng paglinang para sa mga tunay na disipulo at panloob na disipulo ng Simplicity Celestial Sect. Sinundan ni Alvin ang tingin ni Lucas. Nakita niya ang maraming magkakahiwalay na patio mula sa ilalim ng lambak hanggang sa kalagitnaan ng lambak. Siksikan ng mga ito kaya mahirap bilangin kung gaano karaming magkakahiwalay na patio ang mayroon sa lambak. Sa sandaling ito, makikita ang ilang figure na pumapasok at lumalabas sa mga patio. Iyan ang mga panloob na disipulo ng Simplicity Celestial Sect, sabi ni Lucas kay Alvin habang papasok ang isang grupo ng mga tao sa lambak.
Pagkatapos, tumingin si Lucas sa kalangitan sa itaas ng lambak. 10 maliliit na isla ang makikitang nakabitin sa kalangitan. Bawat isa sa mga isla ay may maliit na patio. Ipinaliwanag niya, ang 10 nakabitin na isla ang siyang tinitirhan ng mga tunay na disipulo. Bagamat ang mga tunay na disipulo at ang mga panloob na disipulo ay nananatili sa iisang lambak, ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa mga tirahan ng mga tunay na disipulo ay 1 beses na mas malaki kaysa sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa mga tirahan ng mga panloob na disipulo. Sa katunayan, ang kapaligiran ng paglilinang ng mga tunay na disipulo ay hindi mas mababa sa aking kapaligiran ng paglilinang. Hindi namin sadyang binibigyan ang mga tunay na disipulo ng mas mahusay na kapaligiran ng paglilinang at ang mga panloob na disipulo ng mas mababang kapaligiran. Wala kaming pagpipilian dahil limitado ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa mula sa celestial crystal vein. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito dahil nag-aalala siya na si Alvin, bilang isang tagapaglinang na walang sekta, ay maaaring hindi malaman kung bakit naiiba ang kapaligiran ng paglilinang para sa mga disipulo. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Sa sandaling ito, nakapasok na ang dalawa sa lambak at nakarating sa harap ng isang lumulutang na isla. Nakangiting sabi ni Lucas, "Dito ka titira." Nagliwanag ang mga mata ni Alvin sa sandaling ito. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa looban, ramdam na ramdam niya ang kapaligiran ng paglilinang dito na hindi bababa sa 2 beses na mas maganda kaysa sa ibang mga lugar sa Simplicity Celestial Sect kahit na sinabi ni Lucas na minsan lang ito mas maganda. Samantala, ang paglitaw ng pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga panloob na disipulo sa lambak. Nagulat sila nang makita si Lucas at naging mausisa tungkol sa bagong dating, si Alvin. Iyan ang pinuno ng sekta. Iniisip ko kung ano ang nagdala sa pinuno ng sekta rito. Ito ang unang beses na nakita ko siya rito. 30 taon na ako sa sekta, at ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pinuno ng sekta dito. Sa palagay ko ay hindi ko pa naririnig ang tungkol sa pinuno ng sekta na pumupunta rito noon. Sino yung binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa tabi ng pinuno ng sekta? Sa sandaling ito, ang mga inner disciples na umalis sa lambak kanina ay nagsalita upang linawin ang kalituhan. Sa kanilang mga salita, nalaman ng iba pang mga inner disciples na si Alvin ay isa sa mga kalahok na narekrut sa Simplicity Celestial Sect matapos makaligtas sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Sect. Nang wala ako kanina, nabalitaan kong nakabalik na si Vice Sect Leader Zhang mula sa Scalan Cloud Lake. Pag-akyat sa lawa ng ulap. Doon matatagpuan ang pasukan patungo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, tama ba? Malamang na naibalik ni Vice Sect Leader Zhang ang maraming kalahok sa sekta. Nabalitaan kong isinama ni Senior Renan ang mga kalahok para magparehistro at makuha ang kanilang mga identity token. Gayunpaman, isa sa mga kalahok ang isinama ni Vice Sect Leader Zhang para makipagkita sa pinuno ng sect. Ang binata na nakasuot ng lilang damit ay tiyak na siya nga. Dahil pinili siya ng pinuno ng sekta para makipagkita sa kanya, tiyak na kakaiba siya. Iniisip ko kung ano ang espesyal sa binata na nakasuot ng lilang damit na ito at personal siyang dinala rito ng pinuno ng sekta. Narinig ko mula sa mga nagpapatrulyang disipulo na ginawa ng pinuno ng sekta ang taong ito na ika-10 tunay na disipulo ng sekta. Siguro totoo yun dahil dinala siya ng pinuno ng sekta sa isa sa mga lumulutang na isla. Nagulat ang mga inner disciples na kakaalam lang tungkol sa bagong tunay na disipulo ng Simplicity Celestial Sect. Ano? Tunay na disipulo ba ang bagong dating na iyan? Paano nangyari iyon? Ang mga natitirang kalahok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay mga peak overarching heaven supreme celestials lamang. Sa katunayan, sa kasaysayan ng ating sekta, iisa lang ang taong naging tunay na disipulo noong siya ay isang overarching heaven supreme celestial pa lamang, tama ba? May mali ba? Habang nag-iisip-isip ang grupo ng mga disipulo, si Alvin na nakatayo sa tabi ni Lucas ay biglang lumipad pataas sa ere. Ang kahoy na token na nakakabit sa kanyang baywang ay kumikinang na berde habang ang mga berdeng sinulid mula sa token ay pumulupot sa kanyang katawan. Swoosh! Swoosh!
Bago lumapag si Alvin sa lumulutang na isla, nakita ng mga disipulo ang hangin na umaalon sa paligid ng isla. Nang dumampi ang mga berdeng hibla mula sa token sa umaalon na hangin, agad na tumigil ang mga alon. Iyan ay isang tunay na tanda ng pagiging disipulo. Kailangan ng isang tunay na disipulo para makapasok sa tirahan ng isang tunay na disipulo. Kung hindi, hindi makakalusot ang isang tao sa mga formasyong nagpoprotekta sa isla. Mukhang totoo nga na ginawa siyang tunay na disipulo ng pinuno ng sekta. Isa lamang siyang overarching heavenly supreme celestial at isang bagong dating sa ating sekta. Paano siya magiging isang tunay na disipulo? Ang huling posisyon ng isang tunay na disipulo ay ibinibigay sa isang baguhan. Bakit siya? Sa aking palagay, tiyak na napakahusay niya para italaga siya ng pinuno ng sekta bilang isang tunay na disipulo at personal na ipakita sa kanya ang kanyang tirahan. Hindi naman tanga ang pinuno ng ating sekta. Sang-ayon ako. May ilang mga disipulo na naiinggit sa pagiging tunay na disipulo ni Alvin, at may ilang matatalinong disipulo na alam na kailangang maging mahusay si Alvin para maging tunay na disipulo siya ni Lucas. Tutal, matalino ang pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect. Hindi siya kikilos ng ganito nang walang dahilan. Samantala, nakipagpalitan si Lucas ng Soul Pearls kay Alvin at sinabing, kung mayroon man, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin ng direkta. Ito ang Soul Pearl ko. Kunin mo ang akin, at ibigay mo sa akin ang sa iyo. Sa ganitong paraan, madali tayong makakapag-ugnayan. Pagkatapos niyang magsalita, sa wakas ay nagpaalam na siya. Nang makita sina Lucas at Alvin na nagpapalitan ng Soul Pearls, parami ng paraming inner disciples ang kumbinsido na si Alvin ay talagang kakaiba. Ang lugar na ito ay isa nga sa pinakamagandang lugar para magsaka sa lupain ng Simplicity Celestial Sect. Napakaganda ng kapaligiran sa paglilinang dito. Naisip ni Alvin sa sarili. Magkapareho ang laki ng mga patio ng mga tunay na disipulo at ng mga patio ng mga panloob na disipulo. Ang tanging pagkakaiba ay ang lokasyon ng mga patio at ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa paligid. Sa looban ni Alvin, dalawang maliliit na puno ang nakatanim sa gitna ng mga kama ng bulaklak. Ang luntiang halaman ay isang kaaya-ayang tanawin. Isang mesang bato na napapalibutan ng ilang mga bangkong bato ang matatagpuan sa likod ng isa sa maliliit na puno habang isang anti-gong bahay na gawa sa kahoy na kalahati ng laki ng looban ang matatagpuan sa likod ng isa pang maliit na puno. Naglakad si Alvin papunta sa pasukan ng bahay na gawa sa kahoy at itinulak ang pinto pabukas. Walang laman ng kahit ano roon maliban sa isang malaking kama. Malinaw ang liwanag ng kama, at may bahid ng bahagyang lamig. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong kama. Isa itong kama na may yelo. Ang mga kama na may yelo ay makakatulong sa paglilinang. Mas luma ang mga kama na may yelo, mas mainam ito para sa paglilinang. Matagal na niyang natutunan ang tungkol sa mga kama na may yelo noong siya ay nasa makamundong mundo pa. Alam ko na ang mga ice bed ay nakakatulong sa cultivation ng isang tao sa mga mundane realms. Gayunpaman, gumagana ba talaga ito para sa mga celestial sa Devata realms? Medyo nag-aalinlangan si Alvin. Tutal, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga celestial at mga cultivator sa mga mundane realms ay napakalaki. Sa kanyang palagay, ang ice bed na ito ay dapat na naiiba sa mga nasa mga mundane realms. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Naku, hindi ito ordinaryong kama ng yelo. Kung hindi ako nagkakamali, ang kama ng yelong ito ay gawa sa malalim na celestial ice. Ang paglilinang sa kama ng yelong ito ay makakatulong sa iyong mag-focus at maiwasan ang pagkabaliw dahil sa paglihis ng chi. Bukod dito, sinasabing ang mga may napakataas na kasanayan sa pag-unawa ay maaaring makaintindi sa batas ng yelo mula sa malalim na celestial ice. Ang malalim na yelo sa langit. Ang hinala ni Alvin ay nakumpirma ng Chaos Divine Earth. Sa katunayan, ang kama ng yelong ito ay naiiba sa mga kama ng yelo sa mga makamundong kaharian. Ang batas ng yelo. Walang pakialam si Alvin na ang deep celestial ice ay makakatulong upang maiwasan ang paglihis ng chi. Tutal, wala namang posibilidad na lumihis ang kanyang chi.
Sa halip, ang kanyang interes ay napukaw ng batas ng yelo. Kailangang malaman ng isa na sa Devata Realms, kung ang dalawang tao ay may parehong cultivation base at nauunawaan ang parehong bilang ng lalim, halos imposible para sa taong nakakaintindi ng batas ng tubig na makuha ang taong nakakaintindi ng batas ng yelo. Bagamat nagmula ang yelo sa tubig, sa isang antas, ito ay nakahihigit sa tubig. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang merito. Tutal, ang yelo ay kulang sa fluidity ng tubig. Napakalamig. Bulalas ni Alvin pagkaupo niya sa ice bed nang hindi gumagamit ng anumang pamamaraan para iwasan ang lamig. Agad na umakyat sa kanyang utak ang nakakapangilabot na lamig. Mabilis niyang ginamit ang kanyang celestial origin para paalisan ang lamig. 3045. Matapos manahimik si Alvin, sinimulan niyang linangin ang King Grade Cultivation Method, ang Tai Profound Method. Itinuro ito sa kanya ng lola ni Tanya bago pa man maglaho ang mga labi ng kaluluwa nito. Kumusta na kaya si Tanya? Sa tuwing nililinang ni Alvin ang Tai Profound Method, hindi sinasadyang naaalala niya si Tanya. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol dito. Dahil ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata para mag-cultivate, hindi niya alam na may mga figure ng yelo na lumitaw sa ice bed habang ang sanga mula sa Divine Tree of Life sa kanyang katawan ay mabilis na nagsimulang sumipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy. Ang mga figure ng yelo na ito ay elegante at kaaya-aya tulad ng mga Diyos habang sumasayaw sila sa isang mabilis na espasyo. Kung nandito si Lucas, ang pinuno ng sect ng Simplicity Celestial Sect, tiyak na magugulat siya. Kapag ang isang tao ay nag-cultivate sa profound celestial ice bed, kailangan niyang makamit ang isang tiyak na antas ng cultivation bago lumitaw ang ice figure. Kung mas parang buhay ang mga ice figure, mas nakakatakot ang bilis ng cultivation ng isang tao. Kahit na nag-cultivate si Lucas sa ice bed, ang mga ice figure na lumitaw ay hindi kasing buhay ng mga ice figure ni Alvin. Matapos ang halos isang oras, sa wakas ay nagpa siya si Alvin na tumigil sa pagkultiba. Iminulat niya ang kanyang mga mata at kinuha ang kahon ng stellar sand na kanyang nakuha at tinanong ang Chaos Divine Flame, Senior Chaos Divine Flame, paano ko gagamitin ang stellar sand? Kunin mo ang Divine Sword, at babalutin ko ito ng aking mga apoy. Pagkatapos, gagabayan ko ang Soul Artifact sa iyong dagat ng kamalayan upang maisama sa Divine Sword. Sa oras na iyon, ibuhos mo ang stellar sand sa apoy, at mapapabilis ko ang proseso ng pagsasama. Mabilis na sumagot ang Chaos Divine Flame kahit na mahina pa rin ang boses nito. Sige. Mabilis na kumilos si Alvin ayon sa mga tagubilin ng Chaos Divine Flame. Kinuha niya ang 7 Orifices Exquisite Sword at hinayaang lumipad ito sa ere. Pagkatapos, sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, isang kulay abong apoy ang lumitaw sa paligid ng 7 Orifices Exquisite Sword. Ang 7 Orifices Exquisite Sword, natural lang, ay hindi naapektuhan ng apoy. Tutal, ang kulay abong apoy ay bahagyang mas malakas lamang kaysa sa isang ordinaryong kilalang celestial fire. Hindi ito kasing lakas ng isang Duke Grade celestial fire. Magiging kakaiba kung ang isang mahinang apoy ay nagawang sunugin ang 7 Orifices Exquisite Sword, at itatanong niya kung ang espada ay tunay na isang Devata artifact. Sa sandaling ito, sinabi ng Chaos Divine Flame kay Hana, ang Soul Artifact, munting Hana, maaaring medyo hindi mo na matiis ang pakiramdam pagkatapos nito. Gayunpaman, hanggat tinitiis mo ito, ang pagsasama sa pagitan mo at ng espada ay mahigit kalahati ng makukumpleto. Walang takot na sinabi ni Hana sa malamig niyang boses, natiis ko na ang sakit ng sapilitang pag-iwan sa aking orihinal na artifact, paano ako matatakot sa ganito kaliit na sakit? Habang pinapabilis ni Alvin ang proseso ng pagsasama ni Hana sa 7 Orifices Exquisite Sword gamit ang Stellar Sand, si Renan, ang ikatlong direktang disipulo ni Lucas, ay nagdala ng mga bagong disipulo na kakarehistro lang sa lambak kung saan naninirahan at naglilinang ang mga panloob na disipulo at mga tunay na disipulo. Pagkalabas pa lang ni Renan sa lambak, naaga na niya ang atensyon ng isang grupo ng mga inner disciples. Naging mausisa rin ang mga disciples na ito tungkol sa overarching heavenly supreme celestials na nakatayo sa likod ni Renan. Ito ay si Senior Renan.
Ang grupo ng mga tao sa likuran niya ay mga peak overarching heavenly supreme celestials. Sila siguro ang natatanging peak overarching heavenly supreme celestials na ibinalik ni Vice Sect Leader Zhang mula sa Scalan Cloud Lake. Ang mga taong ito ay direktang na-promote bilang mga inner disciple ng sect. Kahit na direkta silang na-promote bilang mga inner disciple ng sekta, kung mahina ang kanilang likas na talento, mapatalsik sila kalaunan. Sa sandaling ito, isa sa mga panloob na disipulo ang lumipad sa ere at lumitaw sa harap ni Renan. Sumigaw siya, Senior Renan. Tila maganda ang relasyon nila ni Renan. Pagkatapos niyang batiin si Renan, sinabi niya, nandito kanina ang pinuno ng sekta. Guru. Bahagyang kumunat ang noo ni Renan. Nag-iisa lang ba siya? Hindi, kasama niya ang isang binata na nakasuot ng lila. Sa katunayan, narinig kong personal niyang pinapanta ang binata sa bakanteng patio ng tunay na disipulo, sabi ng panloob na disipulo. Sige, naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Renan. Sa sandaling ito, sa kabila ng kanyang kalmadong anyo, isang apoy ng puot ang sumibol sa kanyang puso. Wala siyang magagawa. Hindi niya maaaring labagin ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. Alam niya na kung hindi niya mapasaya ang kanyang Panginoon, sa isang salita lamang, madali siyang mapatalsik ng kanyang Panginoon mula sa Simplicity Celestial Sect. Senior Renan, ninakaw sa iyo ng binata na nakasuot ng lila ang posisyon ng isang tunay na disipulo. Kung hindi dahil sa kanya, sa iyo na sana ang posisyong iyon. Nalito ang panloob na disipulo nang kita niya ang kalmadong anyo ni Renan. Alam niya kung gaano kagusto ni Renan na maging isang tunay na disipulo. Bakit hindi nagalit si Renan? Tiningnan ni Renan ang panloob na disipulo mula sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, Wu Feng, dapat mong bantayan ang iyong bibig. Ang posisyon ng isang tunay na disipulo ay hindi garantisado na magiging akin kahit wala siya. Bukod dito, ang kanyang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay napakataas. Karapat-dapat siyang maging isang tunay na disipulo ng Simplicity Celestial Sect. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, ang ibig mo bang sabihin ay kulang sa kaalaman ng pinuno ng sekta? Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Nang marinig ang mga salitang ito, si Wu Feng, ang panloob na disipulo, ay labis na natakot kaya't agad siyang namutla at hindi na nang ahas na magsalita. Ibibigay ko na sila sa iyo ngayon. Ikaw ang mamamahala sa pag-aayos ng kanilang matutuluyan, sabi ni Renan kay Wu Feng bago ito umalis. Matapos mawala sa paningin si Renan, lumingon si Wu Feng sa grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials at sinabing, sundan mo ako. Bahagyang nakaramdam ng pagkadismaya ang grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials habang sinusundan nila si Wu Feng. Sinalubong sila ng direktang disipulo ng sect leader ng Simplicity Celestial Sect bago sila inilipat sa isang ordinaryong inner disciple. Sa kabilang banda, si Alvin ay personal na sinalubong ng sect leader. Napakalaki ng pagkakaiba sa mga pagtrato. Sumulyap si Wu Feng sa grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials bago nagtanong, kilala ba ng lahat ang binata na nakasuot ng lila? Sa paliwanag ng peak overarching heavenly supreme celestials, sa wakas ay naunawaan ni Wu Feng at ng iba pang mga inner disciples kung anong uri ng henyo ang bagong itinalagang tunay na disipulo. Siya ay isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakakaintindi ng dalawang lalim mula sa isang batas kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Bukod dito, siya ay nasa pangalawang ranggo sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Habang inaayos ni Wu Feng ang mga matutuluyan para sa mga bagong dating, ang iba pang mga inner disciples ay tumingin sa lumulutang na isla ni Alvin at nag-usap-usap sa kanilang mga sarili. Nako, ang binatang nakasuot ng lila ay isang napakalaking talento. Wala pa siyang 100 taong gulang pero napakalakas na niya. Naiisip mo ba kung ano ang magiging hitsura niya kapag lumaki na siya sa buong potensyal niya? Hindi nakapagtataka na ganoon kaganda ang pakikitungo sa kanya ng pinuno ng sekta. Dahil sa kanyang mataas na likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, maging ang profound nether mansion ay magiging napakaliit para sa kanya kapag lumaki na siya sa kanyang buong potensyal.
Kahit ang Southern Heaven Territory ay maaaring maging isang tontungan lamang para makapasok siya sa isang mas malaking sekta. Tama. Higit pa sa kwalipikado siya para sa posisyon ng isang tunay na disipulo sa ating Simplicity Celestial Sect. Ang grupo ng mga inner disciples na hindi nasiyahan sa pagiging tunay na disipulo ni Alvin noon ay sa wakas ay nakumbinsi na sa kanyang mga kakayahan. Sa sandaling ito, isang panloob na disipulo na kababalik lang sa lambak ang umiling nang marinig ang mga talakayan sa paligid. Bamantong hininga siya, akala ko sina Renan, Hubert Wang, o ako ang itatalaga bilang ikasampung tunay na disipulo. Hindi ko inaasahan na may biglang lilito at kukuha ng posisyong iyon. Nang makita ng iba pang mga inner disciples ang taong ito, masiglang binati siya ng ilan sa kanila. Matandang tagahanga ng farmer. Ang sigasig ng mga panloob na disipulong ito ay maiuugnay sa katotohanang si Frank ay isa sa tatlong pinakanamumukod tanging panloob na disipulo. Ang dalawa pang natatanging panloob na disipulo ay sina Renan, ang ikatlong disipulo ni Lucas, at si Hubert, ang apo ng dakilang nakatatanda ng Simplicity Celestial Sect. Sa kanilang tatlo, sina Renan at Hubert ay may pambihirang pinagmulan. Si Frank Farmer lamang ang nagmula sa isang ordinaryong pinagmulan. Marahil, dahil sa pagkakaisa, ang mga panloob na disipulo ay medyo sumusuporta kay Frank. Bahagyang ngumiti si Frank at tumango bilang tugon sa pagbati ng mga panloob na disipulo. Siya ay palaging madaling lapitan at mabait tulad ng banayad na simoy ng tagsibol. Samantala, sa isang maliit at tahimik na lambak sa lupain ng Simplicity Celestial Sect. Isang magandang binibini na may kaakit-akit na figure na nakasuot ng pulang mahabang damit ang nakatayo sa harap ng talon habang nakatingin sa binata sa harap niya. Renan, hinanap mo ba ako dahil kay Alvin? Sinabi ng binata ng may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, Hubert, dati, nakikipagkompetensya tayo para sa posisyon ng isang tunay na disipulo. Gayunpaman, ang posisyon ay kinuha ni Alvin pagdating niya. Payag ka ba? Ang binata ay walang iba kundi si Renan. Sumugod siya rito pagkaalis niya sa lambak kung saan naninirahan ang mga panloob na disipulo at mga tunay na disipulo. Ano ang magagawa ko kahit na parang ayaw ko? Desisyon ito ng iyong Panginoon. Kahit ang aking lolo ay walang magagawa tungkol dito, nakangiting sabi ni Hubert habang nakatingin kay Wang Feng ng may kahulugan. Para bang wala siyang pakialam na maalis ang posisyon ng isang tunay na disipulo. Hubert, tumigil ka na sa pagpapanggap sa harap ko. Maaaring malinlang ang mga hindi nakakakilala sa iyo, pero alam kong mas mahalaga sa iyo ito kaysa sa iba, sabi ni Renan ng may pang-uuyam. 3,046. Nang marinig ang mga salita ni Renan, bahagyang nagbago ang banayad at relaxed na ekspresyon sa mukha ni Hubert. Sa huli, tiningnan niya ito ng may kahulugan at nagtanong, dahil hinahanap mo ako, ibig sabihin ba nito ay may paraan ka para makitungo sa taong iyon? Kumislap ang hanggaring pumatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang magsalita siya. Kinamumuhian niya ang taong nagnakaw sa kanya ng posisyon ng isang tunay na disipulo. Tulad ng sinabi ni Renan, mas mahalaga sa kanya ang posisyong ito kaysa sa iba. Hubert, dahil dalawa lang tayo rito, hindi ako magkukunwari, sabi ni Renan nang lumitaw ang isang formation compass sa kanyang kamay. Nang ipadala niya ang kanyang celestial origin energy sa compass, isang light barrier ang lumitaw sa paligid ng dalawa. Ang formation na ito ay isang sound and vision isolation formation. Kahit ang mga Celestial King ay hindi makakarinig o makakakita sa loob ng barrier maliban kung sapilitang winawasak nila ang formation. Nang makita ito, tinaasan ni Hubert ang isang kilay at sinabing, maingat ka. Magsalita ka. Hubert, balak kong umupa ng isang mamamatay tao para patayin si Alvin. Frank ang sabi ni Renan. Umarkila ng isang assassin. Ngumiti si Hubert nang may pangungutya. At sa tingin ko ay mayroon kang magandang ideya. Ang mga organisasyon ng assassin sa Profound Nether Mansion ay maaaring makapagtago ng isang simpleng lihim ng pagpatay. Gayunpaman, ito ay tungkol sa 3 sekta at 2 angkan. Sa tingin mo ba talaga ay magagawa nilang magtago ng lihim?
Isasantabi mo na ang lahat ng iba pa, kung ang iyong Panginoon ay maglalapat ng kaunting presyon sa organisasyon ng assassin, agad kang matutuklasan. Kung may kakayahan ang mga organisasyong assassin sa Profound Nether Mansion, sino mang kandidato na magiging hadlang sa landas ni Renan, Frank, at Hubert sa pagiging isang tunay na disipulo ay hindi sana nakaligtas. Matapos makinig sa mga salita ni Renan, naramdaman niyang masyadong simple ang pag-iisip nito. Sinabi ko bang kukuha ako ng isang assassin mula sa mga organisasyon ng assassination sa Profound Nether Mansion? Hindi nagalit si Renan nang marinig niya ang mga pangungutya ni Hubert. Kalmado niyang sinabi, balak kong kumuha ng isang makapangyarihang assassin mula sa Blood Skull Gang, isa sa 3 pinakasikat na organisasyon ng assassin sa Southern Heaven Territory. Blood Skull Gang. Nanlaki ang mga mata ni Hubert nang marinig ang mga sinabi ni Renan. Ang Blood Skull Gang ay isa sa 3 pinakamalaki at kilalang organisasyon ng mga assassin sa Southern Heaven Territory. Ang Blood Skull Gang ay may nakakatakot na reputasyon. May mga bali-balita na ang Blood Skull Gang ay may mga assassin na Celestial Lords. May balita na ang kanilang assassin ay nakapatay ng isang 10 Direction Celestial King sa pamamagitan lamang ng isang atake. Bagamat ito ay isang palihim na atake, upang mapatay ang isang 10 Direction Celestial King sa pamamagitan lamang ng isang atake, ang assassin ay dapat na isang Celestial Lord. Matapos subukang kumalma ni Hubert, sinabi niya ng may bahagyang panginginig sa boses, ikaw. May paraan ka ba para makipag-ugnayan sa Blood Skull Gang? Malinaw na nakita ni Renan ang halatang pagbabago sa ugali ni Hubert, ngunit hindi niya ito pinagtawanan. Tutal, ang kawalang hiyaan ng Blood Skull Gang ay tunay na nakakatakot. Lalo na si Hubert, maging ang kanyang lolo o ang mga elder ng Simplicity Celestial Sect ay matatakot kung alam nilang may paraan siya para makontak ang Blood Skull Gang. Tutal, kahit nakilala siya sa buong Southern Heaven Territory, hindi lahat ay makakakontak o makakagamit ng serbisyo ng Blood Skull Gang. Para lang makipag-ugnayan sa Blood Skull Gang at magamit ang kanilang serbisyo, kailangan ng isang pinuno ng Grade 6 Force o isang taong may kapantay na lakas at katayuan upang magsilbing guarantor. Dahil ang mga trabahong mataas ang profile at napakahirap lang tinatanggap ng gang, natural lang na ang kanilang mga kliyente ay iyong mga may mataas na katayuan. Nang maalala ni Hubert ang puntong ito, kumunot ang noo niya at nag-aalinlangang sinabi, sandali lang. Kahit na may paraan ka pa para makipag-ugnayan sa Blood Skull Gang, wala kang guarantor. Karaniwan, magiging problema nga iyon. Bahagyang tumango si Renan habang sinasabi, gayunpaman. Paano kung sabihin ko sa iyo noong huling umalis ako sa sekta, nakilala ko ang batang Panginoon ng Blood Skull Gang at naging kaibigan ko siya. Ang batang Panginoon ng Blood Skull Gang. Napabuntong hininga si Hubert. Oo. Ang ama niya ay isa sa 3 vice leader ng Blood Skull Gang. Kahit isa lamang siyang batang walang hiya, may kaunting boses pa rin siya sa gang. Dahil tinulungan ko siya, nagpalitan kami ng aming soul pearls, at nangako siya na makakapag-hire ako ng isang assassin mula sa gang nang hindi nangangailangan ng guarantor mula sa isang grade 6 force, sabi ni Renan ng sabay-sabay. Bahagyang mali ang mga sinabi ni Renan. Ang totoo ay nangako sa kanya ang batang Panginoon ng Blood Skull Gang ng 2 pagkakataon na umupa ng isang mamamatay tao mula sa Blood Skull Gang nang walang garantiya. Natural lang na hindi niya ito ibinunyag kay Hubert dahil mag-iingat ito sa kanya at magbabantay laban sa kanya. Kung ganoon nga, hindi mo na kailangan ang tulong ko para mapabagsak si Alvin, sabi ni Hubert. Tama iyan. Gayunpaman, dapat mong malaman na kahit ang pinakamahinang assassin mula sa Blood Skull Gang ay isang 1 basic Celestial King. Kahit na makakapag-hire ako ng isang assassin, kakailanganin ko ng maraming Celestial Crystals. Lalo na ang pinakamalakas na assassin, kahit ang presyo ng pagkuha ng isang 1 basic Celestial King ay medyo mataas. Medyo mahirap para sa akin na humingi ng ganito kalaking bilang ng Celestial Crystals mula sa aking pamilya. Pagkatapos magsalita ni Renan, tiningnan niya si Hubert ng may kahulugan. Kaya hinanap mo ako para makibahagi sa pasanin ng pagkuha ng mamamatay tao. Nakangising sabi ni Hubert. Oo nga. Bahagyang tumango si Renan. Sa tingin mo ba talaga tatalon ako sa hukay na hinukay mo?
Bahala ka kung gusto mong patayin si Alvin. Ano ang kinalaman nito sa akin? Mapanghamak na sabi ni Hubert habang nakatingin kay Renan na parang nakatingin sa isang tanga. Oh, tatalon ka sa butas. May kumpiyansang sabi ni Renan. Hubert, hindi may kakaila na mas mataas ang pinagmulan ng pamilya mo kaysa sa akin. Hindi ko kayang umupa ng isang pangunahing Celestial King mula sa Blood Skull Gang. Ang presyo ay mag-iiwan sa akin ng kawalan ng pera. Kung ayaw mo, pareho lang tayong makakapanood habang kinukuha ni Alvin ang posisyon ng ikasampung tunay na disipulo. Nagpatuloy si Renan sa pagsasabing, bagamat aalis siya sa sekta sa malaot madali, kapag umalis na siya patungo sa Profound Nether Mansion, tataglayan pa rin niya ang titulong isang tunay na disipulo. Sa 9 na tunay na disipulo, 6 na ang nasa Profound Nether Mansion habang 3 pa ang natitira sa sekta. Dapat mong pag-isipan itong mabuti bago ka magdesisyon. Pagkatapos niyang magsalita, pinaalis niya ang formation at naghanda na umalis sa lambak. Ang lambak na ito ay ang lugar ng paglilinang ni Lucian, ang dakilang elder ng Simplicity Celestial Sect. Bilang kanyang apo, malayang nakakapunta at nakakaalis si Hubert sa lambak na ito. Ang kapaligiran ng paglilinang dito ay hindi mas mababa kaysa sa kapaligiran ng paglilinang ng mga tunay na disipulo. Sa kabila ng pagiging direktang disipulo ni Lucas, ang pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect, hindi nabigyan si Renan ng ganitong uri ng pagtrato. Nagagawa lamang niyang mag-cultivate sa mga tahanan ng mga panloob na disipulo. Ito ay dahil nais ni Lucas na bigyang diin na ang kanyang mga direktang disipulo ay hindi bibigyan ng anumang espesyal na pagtrato dahil lamang sa kanilang relasyon sa kanya. Nasa iyo na ang soul pearl ko, hihintayin ko ang sagot mo, sabi ni Renan bago siya umalis, mas makabubuti kung magdesisyon ka agad. Tutal, kailangan nilang imbestigahan ang target bago nila ipadala ang assassin para tapusin ang trabaho. Ibibigay nila sa atin ang presyo pagkatapos nilang matapos ang kanilang mga imbestigasyon. Dahil si Alvin ay isang cultivator na walang sekta lamang, ligtas na ipagpalagay na ang presyo ay nasa abot kaya nating dalawa. Pagkatapos, umalis siya, walang kahit kaunting pag-aalala na tatanggihan ni Hubert ang kanyang panukala. Pagkaalis ni Renan, dumilim ang ekspresyon ni Hubert habang nagmumura, "Sus Mariosep." Tulad nga ng sinabi ni Renan. Dahil sa kanyang ugali, hindi niya kayang tiisin ang isang baguhan sa sekta na siyang huling tunay na disipulo ng sekta. Gayunpaman, kung tatanggapin niya ang alok ni Renan, nangangahulugan ito na maaakit siya ni Renan. Natural lang na hindi ito ang gusto niya. Gayunpaman, ang kanyang pagkasuklam ay hindi maihahambing sa kanyang pangangailangang alisin si Alvin na naging huling tunay na disipulo kahit nakakasali pa lang niya sa sekta. Naisip niya, hindi ko hahayaang si Renan ang manguna. Hihintayin ko munang kontaken niya ako bago ako pumayag sa alok niya. Pero, pwede naman niya itong kalimutan kung gusto niyang ako ang sisigat sa kalahati ng gastos. Kung hindi, ako ang sisigat sa 30% ng gastos. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, nang hanapin siya ni Renan pagkalipas ng kalahating buwan, pumayag siyang sagutin ang kalahati ng gastos sa pagkuha ng mamamatay tao mula sa Blood Skull Gang. Natural lang, ang mga prominenteng Celestial Crystal ay walang kwenta sa Blood Skull Gang. Kinailangan ni Renan at Hubert na bumawi gamit ang mga King-grade Celestial Weapons at iba pang mahahalagang kayamanan. Matapos pumayag si Hubert, hindi na nag-aksaya ng oras si Renan at kumuha ng Communication Celestial Talisman para kontaken ang hamak na anak ng Vice Leader ng Blood Skull Gang na hindi niya sinasadyang nakilala. Young Master Chen, ako si Renan ng Simplicity Celestial Sect, ang taong nakilala mo sa Profound Forest. Pinanggikuan mo ako ng 2 pagkakataon na umupa ng isang assassin mula sa Blood Skull Gang nang walang guarantor. Handa na akong gamitin ang unang pagkakataon ngayon. Naghintay si Renan ng 15 minuto bago dumating ang tugon. Simple at direkta ang mensahe. Mga detalye ng target. Nagmamadaling sumagot si Renan, Alvin. Isa siyang cultivator na walang sekta, wala pang 100 taong gulang, at naunawaan na ang 2 lalim mula sa taas ng mundo. Umangat siya sa katanyagan sa ibabang kaharian ng Profound Nether Mansion ng Southern Heaven Ancient Lower Realm at sumali sa Simplicity Celestial Sect.
3,047. Sa isang malawak na rehiyon, nahiwalay sa mga mansyon ng ika-6 na baitang sa Southern Heaven Territory. Sa isang malaking mansyon sa isang malaking lungsod. Isang binata ang nakaupo sa harap ng isang mesa, humihigop ng tsaa, sa harapan ng bakuran ng engranding mansyon. Hindi pa siya 100 taong gulang pero nauunawaan na niya ang dalawang lalim ng batas ng mundo. Pagkatapos niyang magsalita, nabasag ang tasa ng tsaa na hawak niya dahil sa sobrang lakas na ibinuhos niya. Isa pang binata na nakaupo sa tapat niya ay tumingin sa basag na tasa na hawak niya at nagtanong ng may pagtataka, "Luis, anong nangyari?" "Wala lang. Nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa isang miyembro ng sekta na nasa ika-7 baitang sa Profound Nether Mansion. Gusto ng taong iyon na gamitin ang serbisyo ng organisasyon para pumatay ng isang tao." Ang binata na may hawak na basag na tasa ng tsaa ay may kakaibang tindig. Siya ay walang iba kundi si Luis Chen, ang anak sa labas ng isa sa mga vice leader ng Blood Skull Gang. Si Luis ay isang binata na may maputlang mukha at mahinang pangangatawan. Nakasuot siya ng damit na may mga palamuting pilak. Tila isa siyang masamang tao na ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa mga babae at alak. Gayunpaman, sa totoo lang, ang kalagayan ng kanyang katawan ay walang kinalaman sa isang masamang pamumuhay. Ito ay dahil sa malnutrisyon. Bago siya ipinanganak, ang kanyang ina ay tumatakas mula sa mamamatay tao na ipinadala ng legal na asawa ng kanyang ama at muntik nang mamatay dahil dito. Dahil sa kaunting swerte, ligtas siyang naipanganak ng ina, ngunit ang kanyang katawan ay naging lubhang mahina. Dahil dito, ang kanyang ama na labis na nagsisisi at nagkasala sa kanya ay naging maalalahanin at mabuti sa kanya. Bukod dito, mayroon siyang 9 na nakatatandang kapatid na babae at 13 nakababatang kapatid na babae, kaya siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Gumugol ng malaking pagsisikap ang kanyang ama upang makakuha ng mga pampalusog na gamot para sa kanya, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na bumuti sa isang ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, pagkatapos noon, ang konstitusyon ng kanyang katawan ay hindi na bumuti pa. Dahil dito, ang kanyang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay pangkaraniwan lamang at siya ang pinakamahina sa kanyang mga kapatid na babae. Gayunpaman, dahil nag-iisang anak na lalaki siya, mas maayos ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama kumpara sa kanyang mga kapatid na babae. Sino ang papatayin? Tanong ng binata na nakaupo sa tapat ni Luis. Mukhang elegante siya sa suot na mahabang puting damit. Mukhang matalino siya habang may hawak na natitiklop na pamaypay. May walang hanggang ngiti sa kanyang mukha na nagpamukha sa kanya na medyo mabait. Ang dalawang binata ay parang nasa magkabilang dulo ng mundo. Siguro komplikado ang target para mawala ka sa kahinahunan. Sabi ng scholar na binata. Hindi pa siya 100 taong gulang pero isa siyang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na ng dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Umangat siya sa katanyagan sa Southern Heaven Ancient Realm at pumangalawa sa ranggo. Dahil dito, sumali siya sa Simplicity Celestial Sect. Ang kliyente ay galing din sa parehong sekta ng target, sabi ni Luis. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang kliyente ay si Renan, ang ikatlong direktang disipulo ng sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Malakas na nag-isip si Luis, para sa gusto niyang patayin ang isang kapwa-miyembro ng sekta, halata namang nakaharang ang taong iyon sa sekta. Gusto niyang gamitin ang Blood Skull Gang para hindi ito mag-iwan ng anumang palatandaan na magbabalik sa kanya. Kung nandito lang si Renan, malamang magugulat siya sa katumpakan ng haka-haka ni Luis. Pagkatapos, bumulong si Luis sa sarili sa mahinang boses, hindi pa siya 100 taong gulang, pero isa siyang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na ng dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Bukod pa rito, isa siyang sectless cultivator. Ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay tunay na mataas. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matindi sa inggit at selos. Dahil sa kanyang karaniwang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, siya ang pinakainggit at pinakaselos sa mga taong may mataas na likas na talento at kakayahan sa pag-unawa. Nang marinig ang mga salita ni Luis, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng scholar na binata. Hindi pa nga 100 taong gulang.
Isa ba siyang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na ng dalawang lalim mula sa batas ng mundo? Bukod pa rito, isa ba siyang sectless cultivator? Ang grade 6 mansion na iyon ay may talento sa kanilang mga grupo. Sa nakalipas na 100 taon, ang ganitong talento ay napakabihirang magkaroon kahit sa 10 pangunahing angkan at 5 pangunahing sekta sa Southern Heaven Territory. Nagtanong ang scholar na binata ng may pagtataka, ano ang sagot mo? Pumayag ako. May utang na loob ako sa kanya, tutal. Tinatanggap ko ang trabahong ito sa ngalan ng Blood Skull Gang, sabi ni Luis. Pinaalalahanan ng scholar na binata si Luis, pinakamainam na maging maingat at imbestigahan ng mabuti ang kanyang pinagmulan bago ka kumilos. Dahil sa kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, may pakiramdam ako na hindi siya isang cultivator na walang sekta. Dahil kaibigan niya si Luis, natural lang na ayaw niyang magalit si Luis sa isang taong hindi niya kayang galitin. Bukod dito, ang taong humiling ay mula sa isang sekta na nasa ika-7 baitang. Hindi na kailangang seryosohin ang isang tao mula sa isang sekta na nasa ika-7 baitang lamang. Magtiwala ka. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Luis. Wala ka bang tiwala sa departamento ng panektik ng Blood Skull Gang? Mahuhukay nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa target. Kung talagang mayroon siyang pambihirang background, hindi kikilos ang Blood Skull Gang. Walang masama kung tanggihan ang kahilingan ng taong iyon pagkatapos kung kumpirmahin ang background ng target kung kinakailangan. Bagamat ang Blood Skull Gang ay may nakakatakot na reputasyon sa Southern Heaven Territory, may ilang mga tao na hindi nila pangahasang gawin ng pelikula. Halimbawa, hindi sila mangangahas na kumilos laban sa mga tao ng Southern Heaven Celestial Lord na kumokontrol sa buong Southern Heaven Territory. Bukod doon, hindi sila kikilos laban sa mga miyembro ng 10 pangunahing angkan at 5 nangungunang angkan. Sa Southern Heaven Territory, ang mga puwersang nasa itaas ng Grade 6 ay 15 puwersang Grade 5 na sama-samang kilala bilang 10 major clans at 5 leading sects. Natural lang na hindi sila dapat paglaruan. Mabuti naman. Tumango ang scholar na binata matapos makinig sa mga salita ni Luis. Bahagyang kumunat ang kanyang mga noo. Alam niya na ang departamento ng panektik ng Blood Skull Gang ay lubos na mahusay at masinsinan kahit sa buong Southern Heaven Territory. Sa katunayan, kahit ang departamento ng panektik ng sektang kinabibilangan niya ay hindi naman nangangahulugang nakahihigit sa departamento ng panektik ng Blood Skull Gang. Kung tutuusin, ang Blood Skull Gang ay isang organisasyon ng mga mamamatay tao. Napakahalaga na mayroon silang isang nakahihigit at malawak na network ng impormasyon. Kailan mo balak bumalik? Tanong ni Luis sa scholar na binata. Aalis ako bukas. Medyo matagal-tagal na rin kaya oras na para bumalik ako. Halika at dalawin mo ako kapag may oras ka, sabi ng matalinong binata na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Gagawin ko. Tutal, ikaw lang naman ang kaibigan at matalik kong kaibigan. Isang ngiti ang sumilay sa maputlang mukha ni Luis, na nagmukha siyang masungit. Kung mayroon mang isang taong may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa na hindi kinaiinggitan ni Luis, iyon ay ang scholar na binata. Tutal, ang scholar na binata ang kanyang tanging kaibigan. Dalawa lamang ang itinuturing ni Luis na mahalaga, ang kanyang yumaong ina at ang kanyang matalik na kaibigan. Nang marinig ang mga salita ni Luis, bumantong hininga ang scholar na binata. Sa huli, tumayo siya at tinapik ang balikat ni Luis at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ikaw rin ang matalik kong kaibigan. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Luis nang marinig niya ang mga salitang iyon. Sa kasamaang palad, mas lalo siyang nagmukhang masama. Sa katunayan, tunay siyang naantig at masaya. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga katangian ng mukha, medyo masama ang kanyang hitsura tuwing ngumingiti siya. Sa Simplicity Celestial Sect sa Profound Nether Mansion. Nakatayo sa tuktok ng isang bundok na natagpas na, si Alvin ay tumingin sa isang tore ng may pananibik. Ito ba ang aklatan? Mayroong 2 aklatan sa Simplicity Celestial Sect. Ang isa ay para sa mga nasa outer sect, at ang isa naman ay para sa mga nasa inner sect.
Ang siyam na palapag na tore ay walang iba kundi ang aklatan ng Simplicity Celestial Sect sa Inner Sect kung saan nakaimbak ang lahat ng uri ng cultivation methods, celestial methods, at divine abilities. Naglalaman din ito ng maraming libro at memory celestial talismans ng iba't ibang paksa. Kailangang ipakita ng isa ang kanilang identity token na nagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga disipulo ng Inner Sect bago sila makapasok. Sa oras na ito, ang mga mata ni Alvin ay nasa ikasyam na palapag lamang ng aklatan. Tutal, ang ikasyam na palapag ay kung saan itinatago ang King Grade Celestial Methods, Divine Abilities, at Sect Guarding Techniques ng Simplicity Celestial Sect. Tanging ang mga may mataas na katayuan sa sekta at mga tunay na disipulo ang pinapayagang makaintindi sa mga celestial methods at divine abilities na ito. Sa makatuwid, ang pag-access sa ikasyam na palapag ay para lamang sa mga taong ito. Hindi alam ni Alvin na kakailanganin niyang ipakita ang kanyang identity token bago siya payagang makapasok sa silid aklatan. Nang pigilan siya ng dalawang paring taosta na nagbabantay sa pasukan, mabilis niyang inilabas ang kanyang identity token. Tunay na disipulo. Nang makita ang tanda ng pagkakakilanlan ni Alvin, halos lumuwa ang mga mata ng dalawang paring taosta. Dali-dali silang tumabi upang papasukin si Alvin. Isa sa mga paring taosta ang tumingin kay Alvin nang may pagtataka at sinabing, "Kaya ikaw ang bagong dating na ginawang tunay na disipulo ng Sect Master." Bagamat hindi nagsalita ang isa pang paring taosta, ang kanyang mga mata ay puno rin ng kuryosidad nang tumingin siya kay Alvin. Bahagyang tangulang ang isinagot ni Alvin bago pumasok sa library. Samantala, ilang inner disciples ang natulala at tumingin sa pag-address ni Alvin. Wala silang ideya na ang taong nasa harap nila ay ang henyo na nagdulot ng kaguluhan kalahating buwan na ang nakalipas sa kanilang sekta. Sinasabing si Alvin ay wala pang ang 100 taong gulang, ngunit isa siyang tugatog ng overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na ng dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Mahirap isipin na mayroong ganito kalaking henyo sa profound nether mansion, lalo na ang ating Simplicity Celestial Sect. Ang mas nakakagulat pa ay isang cultivator na walang sekta. 3,048. Kalahating buwan na ang lumipas simula nang dumating si Alvin sa Simplicity Celestial Sect. Sa panahong iyon, kasama ang Chaos Divine Flame, nanatili siya sa kanyang tirahan upang tulungan si Hana na maisama ang kanyang 7 Orifices Exquisite Sword. Matapos gamitin ng Stellar Sun, ang integrasyon sa pagitan ni Hana at ng espada ay 60% ng kumpleto. Kung makakakuha siya ng isa pang sangkap na katulad ng Stellar Sun, magagawa niyang ganap na maisama si Hana sa 7 Orifices Exquisite Sword. Sa oras na iyon, ang 7 Orifices Exquisite Sword ay babalik sa tugatog nitong estado bilang isang kilalang artifact, at magagawa rin ni Hana na iwan ang 7 Orifices Exquisite Sword at magpakita ng anyo ng tao. Matapos maubos ni Alvin ang Stellar Sun, nagpasya siyang pumunta sa library ng Simplicity Celestial Sect. Natural lang na pumunta siya para sa King Grade Celestial Methods at Divine Abilities na nakaimbak sa pinakamataas na palapag ng library. Bagamat maaaring hindi niya maintindihan ang lahat ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities ng Simplicity Celestial Sect na nakapaloob sa mga consumable memory celestial talismans, gusto pa rin niyang kabisaduhin ang lahat ng mga ito dahil mayroon siyang access sa mga ito. Susubukan kong kabisaduhin ang lahat ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities na makukuha, naisip ni Alvin sa sarili habang paakyat siya sa pinakamataas na palapag. May mga disipulong nagbabantay sa pasukan sa bawat palapag ng aklatan. Natural lang na hindi nila hinaranggan si Alvin nang ipakita niya sa kanila ang kanyang tunay na tanda bilang disipulo. Lahat ng mga disipulo, walang pagbubukod, ay nagulat nang makita nila ang kanyang tunay na tanda bilang disipulo. Tutal, sikat siya sa Simplicity Celestial Sect dahil sa pagiging isang baguhan na naging isang tunay na disipulo kahit na isa lamang siyang overarching Heaven Supreme Celestial. Lahat, maliban sa mga nasa closed-door cultivation o malayo sa sekta, ay nakarinig na tungkol sa kanya. Ang taong nagbabantay sa pinakamataas na palapag ng aklatan ay isang matandang lalaki na may uban at kulubat na mukha. Kaya, ikaw si Alvin. Talagang kahanga-hanga. Senior. Bagamat hindi alam ni Alvin ang pagkakakilanlan ng matanda, yumuko pa rin siya bilang paggalang.
Nakamit mo na ang mga kahangahangang gawa sa murang edad mo, pero alam mo naman palang magpakita ng respeto sa mga nakatatanda sa iyo. Bihira na ang isang binatang tulad mo sa panahon ngayon. Isang ngiti ang sumilay sa namumutlang mukha ng matanda. Ang kanyang ngiti ay mas malala pa kaysa sa kung siya ay umiiyak. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matanda at nagtanong, nandito ka ba para sa King Grade Celestial Methods, Divine Abilities, o sa Cultivation Methods? Senior, narito ako para sa King Grade Celestial Methods at Divine Abilities, sagot ni Alvin. Tumango ang matanda bago nagtanong, anong uri ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Alvin. Ang ibig kong sabihin ay anong batas na nakapaloob sa King Grade Celestial Methods at Divine Abilities ang gusto mo? Paliwanag ng matanda. Hindi ba pwedeng kunin ko lahat? Tanong ni Alvin. Plano niyang kunin lahat ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities na makukuha. Dahil lahat ng mga ito ay consumables, hindi nito maaapektuhan ang Simplicity Celestial Sect. Gusto mo ba lahat? Tanong ng matanda sa tonong hindi nasisiyahan, halatang galit, sino ang nagsabi sa iyo na pwede mong makuha ang lahat ng iyan? Sabihin mo sa akin para mapapila ko ang mga binti niya. Bahagyang nagulat si Alvin sa reaksyon ng matanda. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng matanda. Ngumiti lamang siya ng mapait habang sumasagot, Senyor, walang nagsabi sa akin na kaya kong kunin lahat, pero walang nagsabi sa akin na hindi ko rin kaya. Naalala ni Alvin na sinabi sa kanya ni Lucas, ang pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect, na maaari siyang pumunta sa pinakamataas na palapag ng aklatan para sa King Grade Celestial Methods at Divine Abilities. Gayunpaman, walang sinabi si Lucas tungkol sa bilang ng Celestial Methods at Divine Abilities na pinapayagan niyang kunin. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, humupa ang ekspresyon ng matandang lalaki. Pagkatapos, ipinaliwanag niya, ang mga King Grade Celestial Methods at Divine Abilities sa pinakamataas na palapag ng aklatan ay limitado lamang sa iisang batas, kahit para sa isang tunay na disipulo. Ito ang palaging tuntunin sa Simplicity Celestial Sect. Nag-aalala ang mga ninuno na maaaring mabahira ng kasakiman ang isipan ng mga inapo, kaya naman, itinatag ang ganitong tuntunin. Pinapayagan kang pumili ng batas at kunin ang lahat ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities na naglalaman ng batas na iyon. Gayunpaman, kailangan mong gamitin ang Memory Celestial Talismans dito bago ka umalis. Ngumiti ng mapait si Alvin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong patakaran sa Simplicity Celestial Sect. Sa simula ay plano niyang kunin ang lahat ng King Grade Celestial Methods at Divine Abilities at isaulo ang mga ito para magamit sa hinaharap. Matapos makinig sa matanda, alam niyang isa lang ang batas na mapipili niya. Sabi ng matanda, nabalitaan kong naunawaan mo na ang dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Inirerekomenda kong piliin mo ang King Grade Celestial Methods at Divine Abilities na naglalaman ng batas ng mundo. Mayroong isang King Grade Celestial Method at dalawang King Grade Divine Abilities na naglalaman ng batas ng mundo sa Simplicity Celestial Sect. Senior, maaari ba akong matuto ng higit pa tungkol sa King Grade Celestial Method at mga banal na kakayahan na naglalaman ng batas ng mundo? Tanong ni Alvin. Oo naman. Tumango ang matanda. Pagkatapos, inakay niya si Alvin papunta sa isang bookshelf. Bawat isa sa King Grade Celestial Method at Divine Abilities ay may Memory Celestial Talisman na may paliwanag. Palawakin ang iyong banal na kamalayan patungo sa mga alaalang Celestial Talisman na tumutugma sa King Grade Celestial Method at mga banal na kakayahan upang matutunan ang tungkol sa mga ito, sabi ng matanda bago siya lumipat sa gilid at tahimik na pinagmasdan si Alvin. Sige, sagot ni Alvin. Pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan sa unang Memory Celestial Talisman at agad na baha sa kanyang isipan ang sunod-sunod na impormasyon. Ito ay isang King Grade Divine Ability na tinatawag na Dragon Escape Ability. Naglalaman ito ng batas ng Fundamental DPT ng mundo, ng Earth Elemental DPT, at isa pang lalim na tinatawag na Ground Escape Technique. Ang Ground Escape Technique ang batas ng tanging lalim ng paggalaw ng mundo.
Gayunpaman, bago pa man umabot sa antas ng kahusayan, ang lalim na ito ay walang silbi sa hangin at magagamit lamang sa lupa. Narinig ni Alvin ang tungkol sa ground escape technique mula sa Chaos Divine Earth kaya alam niya ang kahinaan nito. Bago maunawaan ang ground escape technique hanggang sa mastery stage, magagamit lamang ito sa lupa. Gayunpaman, kapag nasa mastery stage na ito, magagamit mo ito sa hangin sa pamamagitan ng Earth Elemental Profundity upang gayahin ang lupa sa hangin. Ito ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Pagkatapos, binawi ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan mula sa unang Memory Celestial Talisman at lumipat sa susunod. Tingnan natin kung ano ang isa pang King Grade Divine Ability at Celestial Method. Ito ay isang King Grade Celestial Method na tinatawag na Thorn Cage Method. Bukod sa batas ng fundamental DPT ng mundo, ang Earth Elemental DPT, naglalaman din ito ng Gravitational Space DPT. Ang King Grade Celestial Method na ito ay tila katulad ng Black Rock Prison Method na mayroon ako. Naglalaman ang mga ito ng batas ng Gravitational Space Profundity ng mundo, naisip ni Alvin sa sarili. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya sa natuklasang ito. Pagkatapos ng maikling sandali, pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan patungo sa huling Memory Celestial Talisman. Ito ay isang King Grade Divine Ability na tinatawag na Earth Pulsation Ability. Bukod sa Earth Elemental Profundity, naglalaman din ito ng Vibration Profundity. Ang lalim ng panginginig ng vibration. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ayon sa Chaos Divine Earth, ang mga kakayahang depensa at pantulong ang batas ng forte ng mundo. Gayunpaman, ang batas ng mundo ay may lalim na opens iba na tinatawag na Vibration Profundity. Ang Earth Pulsation Ability na naglalaman ng Vibration Profundity ay mas kaakit-akit kaysa sa Dragon Escape Ability na naglalaman ng Ground Escape Technique. Ang Thorn Cage Method ay katulad ng Black Rock Prison Method dahil naglalaman ang mga ito ng Gravitational Space Profundity, naisip ni Alvin sa sarili. Nasa isang problema siya. Malaki ang maitutulong sa kanya ng King Grade Celestial Method at Divine Abilities na naglalaman ng batas ng mundo. Gayunpaman, dahil kamakailan lamang niya nauunawaan ang batas ng Fundamental Profundity ng mundo, ang Earth Elemental Profundity, maaari pa rin siyang lumipat sa ibang batas para maintindihan kung gugustuhin niya. Sa huli, tiningnan ni Alvin ang matanda at nagtanong, "Senyor, nasaan ang mga King Grade Celestial Methods at Abilities na naglalaman ng batas ng metal at apoy?" Napagpasyahan niyang tingnan muna ang mga King Grade Celestial Methods at Abilities na naglalaman ng batas ng metal at batas ng apoy bago siya magdesisyon. Kung ang dalawang batas ay may mas maraming King Grade Celestial Methods at Abilities kumpara sa batas ng lupa, pipiliin niya ang alinman sa dalawang batas na iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.